Yan, magandang araw ulit sa inyo lahat mga katek, and welcome back to our channel, no? Meron naman tayong bagong video ngayon sa araw na ito, and bali yung topic naman natin ngayon mga katek ay makikita nyo ulit sa ating thumbnails. Yan, so bago po tayo mag-proceed sa ating video, no, ay di pwede mawala yung ating shoutout, no, sa mga napabati sa ating mga kaibigan. So shoutout muna tayo kay Achilles Cabonilas, shoutout sa iyo bro. Alben Technology, shoutout, my channel, sana suportahan din natin, no. Brad Melchoy alias Nildak, shoutout sa iyo bro. Rolando Maghanoy from Bansalan, Davao del Sur, shoutout. Marlon Francisco, shoutout. Will Chris Mark, shoutout. MG Works Tech PH, shoutout, my channel, sana suportahan din natin, no. Eduardo Florendo Airs Electronics, Kalayaan, Laguna, shoutout sa iyo bro. John Gars Mix Vlog, shoutout. Ipoy Conde, shoutout. At sa mga kaibigan ko, mga tech vlogger, no, na sanay masuportahan din natin itong mga babanggitin ko. Shoutout din kay sa aking kaibigan na si Dave Electronics Repair, na kagrupo ko to, no. BNTech, shoutout. George Tech Official, shoutout. GPR Tech Vlog, shoutout. Alex Bautista Difficulty in Electronics, shoutout. Monday Imperial sa Panta, shoutout. Biomedical and Electronics Engineer, shoutout. Edwin Tech Fix and Review, Tistan TV, Basic Bob, at kay Joss Electronics. So shoutout sa inyong lahat, at sa mga grupo ko doon sa Electronics Technician, no, shoutout sa inyong lahat mga idol, mga kamaster. So sa mga gusto mong pa-shoutout mga tech, free po kayo mag-comment sa ating comment section, no. At sa mga kaibigan ko, mga tech vlogger na hindi ko nabanggit ngayon, baka sa next video ko na kayo may shoutout, mga loads, mga idol, mga kamaster. So ayan, at simulan natin itong video ngayon mga katek. So yan mga katek, no, ito yung unit na gagawin ngayon natin sa araw na ito, no. So bali ang model pala nito mga katek ay isang TCL, no, na 32 lead TV. Ang bali ang model nito ay L32 D10 D10. So ito yung susubukan natin gawin ngayon. Gawin natin ang video, and sana ay madali natin to, no, para magkapera ulit tayo. So yan. So bali titest muna natin itong mga katek kung anong problema nito, no. Kasi sabi ng mayari walang power daw siya. So check natin to para malaman natin kung talagang walang power siya. So check natin muna, nakasaksak na siya, no. So ayan, bali naka-on na rin tong kanyang power button dito mga katek. Ayan, power switch, naka-on na siya. Tapos kung mapansin natin dun sa kaniyang indicator, tinanggal ko na kasi hindi ko makita kung mayroon ba siyang standby. So wala siyang naka-indicate na standby red lights, no. So para talagang dead set to. So check natin ngayon mga katek ay ito, para masiguro natin na kung sa power supply ba yung problema, first natin gawin, nakasaksak na ito mga katek, no. Yan, live na siya. So check nyo, bunutin nyo muna, hindi nyo muna isaksak, tapos check nyo yung fuse, tapos check nyo yung kanyang filter o mga regulator kung wala bang problema, may nakapasok ba, hindi ba grounded, no. So ito, na-check ko na to kanina, good naman tong kanyang fuse, pati yung kanyang filter, good naman siya. So ang ginawa ko na lang, nagbo-voltage checking ako dito sa kanyang secondary, para malaman natin kung walang auto sa kanyang secondary nito mga katek, may posibilidad na power supply yung problema. Pero ngayon, para malaman natin, check natin yan. So hindi naman tayo mahirapan, no, kasi may naka-indicate naman dyan. So ayan, may 12 volts, ground, 5 volts, standby, ayan, on and off, adjust. So ito, check natin tong kanyang 12 volts kung meron bang voltahe. So kung mapansin natin dyan, meron naman siyang 12 volts, no, na lumabas sa kanyang secondary na pa-supply sa ating main board. So hanapin natin yung kanyang, ayan, yung nasa pang-apat, yung 5 volts kung meron ba. So 5 volts, meron din siyang 5 volts mga katek, no. So present at sa kanyang ito sa susunod standby, tapos yan, on and off. So itong on and off adjust nanggagaling dito sa kanyang mainboard mga katek. So check natin yung kanyang standby kung meron ba, nasa na yun. So nasa mga pang-5 pin yung kanyang standby. So kung mapansin natin, meron naman siyang standby, no. So
check natin yung kanyang on off kasi nag-aantay yan. Yung kanyang on and off adjust, inanggaling dun sa mainboard, no? Ulit-ulit lang again. Ulit. Ayan, ano ba naman yan? So, meron pa siyang detect, meron bang kick dito sa ating mainboard para mag-oscillate itong ating, siguro itong para sa ating backlight, no? Kailangan pa niyang on and off para mapa-oscillate itong ating backlight driver ng backlight, supply sa backlight. Ayan. So, tingnan natin dito mga kate kasi wala siyang indicator red lights eh. So, pindutin nga natin baka mag-oscillate. So, wala talaga, no? Ayan, walang ilaw yung backlight, wala talaga kasi malaman natin yan kung pinindot natin yon at mag-oscillate yung ating mainboard ay meron tong 12 volts tong supply na papuntang T-con or sa top board niya. So, ito, check natin kung meron ba. So, ayan, wala siya mga katek. So, next step natin dyan, titingnan natin kung meron bang supply yung ating dito sa mga button, kung meron bang nakarating na supply na 5 volts dito, no? Kasi nung chinik ko to kanina yung kanyang indicator, ito ayan, good naman, umiilaw naman. So check natin kung meron bang voltahe na nakapasok dito sa ating power button. So tingnan natin, meron siyang saan na yun, yung 5 volts nya. Ayan, yung 5 volts nya, ayun, meron naman siyang 5 volts against the light. Ayun, may 5 volts siya. So yung key naman niya para sa mga button, tingnan natin kung ayan, kung meron ba. Meron naman siyang 3.2. So may supply naman yung ating button nito mga katek. At chinek ko din to kanina yung kanyang button, baka button ng problema eh, pero wala talaga siyang indicator light, no? Pero good naman tong kanyang mga button, na check ko na yan. Ito, chinek ko rin tong kanyang lead indicator, umiilaw naman. Pero ngayon check natin kung meron ba siyang voltahe na nakarating dito, no? Yan. So meron siyang 1.3, 1.1, ano ba naman yan? Dito nga natin, no? Yan. So kanina nakadikit yung ating kamay, meron siyang na-read na 1.1, pero ngayon hindi na, naka-ground 0.0. So dito naman tayo sa kabila kung meron ba. Sigurado naman tong kabila, siguradong wala yan mga katek. Yan, 0 nga. So dito ulit, ayun, 0.4. So ibig sabihin hindi talaga iilaw tong ating indicator mga katek kasi wala siyang supply na pumapasok dito. So nandito posible yung problema dito sa kanyang mainboard, no? So next step natin dyan, titingnan natin tong mga regulator dito kung meron ba tong mga voltahe na nilalabas, no? Kasi meron naman tayong supply na 12 volts. Ayan, ito yung kanyang supply na 12 volts, pati yung kanyang 5 volts. Supply natin sa 12 volts, no? Ayan siya. So sa 5 volts natin, ayan, meron din. So nakarating dito. So check natin itong mga regulator nito mga katay kung meron bang nilalabas na mga voltahe, no, na magsusupply. So meron naman siyang 2.2 yung regulator na ito. Tapos ayan, tingnan natin, meron siyang 1.2. Okay naman. Tapos dito sa kabila, itong regulator na ito, tingnan natin yung kanyang out mga katay, 3.2. Good rin. Tapos ito naman sa kabila natin, yan, 3.2 ulit. Good. So dito tayo sa kanyang memory, no? Check natin yung supply sa memory, kung may supply ba yung ating memory. So kasi hindi to mag-oscillate mga katay kung walang supply yung ating memory, no? Yan, yun sa kanyang memory, meron siyang 3.2 dito sa kabilang pin. Ayan, meron din siyang 3.2 at dito naman sa kabila yung supply natin dito kung meron ba, no? Ayan, kita ba? Yun, hindi nakita. So nasa pangatlong paayan mga katek, no? Tingnan natin kung may supply ba na nakarating. Ayun, meron ding 3.2, no? So may supply naman. Tapos ito yung ating isa pang regulator, no, na 5 volts supply sa ating mga USB na input. Ayan, meron naman siyang 5 volts. So yung supply sa ating ito audio output mga katek, ito yung kanyang output, no, sa audio. So check natin, ito yung kanyang fusible na resistor check natin yan. Ayun, good naman, meron naman siyang 12 volts. So ano pa bang supply ang kailangan dito? Parang halos good naman lahat mga katek, no?
yung supply na kailangan dito sa ating mainboard. So papaisip tayo kung ano talagang problema nito, no. So ayan, check natin din 'tong kanyang crystal, no. So yung crystal niya may 1.1 kasi yung voltahe ng kadalasan ng crystal mga katek ay nasa mga 1.2 hanggang 1.6, no. So yung 1.1 siguro may problema ata to. Yan, sa kabila naman. Sa kabila dapat mayroon to mga katek eh. Yan, 0.8 lang. So mayroong problema tong ating mainboard ngayon. So ito mga katek, na minsan kasi may nangyayari na sa katagalan, no, yung mga dumi or mga ang tawag doon, yung mga yung mga dust na nagkumpukumpo, ano ba 'yun? Yung mga dust pala or abog sa Bisaya 'yon na pumapasok dito sa ating mainboard. Minsan nagiging carbon 'yun eh. Tapos magkakaroon ng connection or ano ba tawag 'yun? Makakonect yung pagiging carbon na siya, magiging short yung ating paa ng ating MCU dito. So ito, lilinisan ko na ito mga katek, baka sakali nilinisan ko na yan ng thinner, tapos nilagyan ko ng paste, tapos ginamitan ko ng hot air, baka sakali nakatulog to kasi malamig yung panahon mga katek, baka nakatulog lang. So nung ininit ko siya, hinot air ko siya, wala pa rin nangyari, wala pang respawn, wala pa rin red lights indicator sa ating dito na makikita. So ito, nakasaksak naman siya mga katek, nakasaksak naman siya. So yan, hindi siya umiinit, no. Nakatulog na talaga yung ating MCU, yung ating mainboard. Walang, ayan, nakakapain natin, no. Wala talaga, walang init. So gagawin natin ito mga katek, kasi wala tayong nakitang supply na nawala. Meron naman present lahat. Yun, ano bang dapat gawin dito? Napapaisip ka talaga ng utok, ano ba yan, nabubulol naman tayo. Napapaisip ka talaga nito mga katek, kung anong problema nito. Baka palit mainboard na tayo nito, wala pa naman tayong available, no. So sandali lang mga katek, no. Ipopost ko muna itong ating video ngayon, tapos iisahin kong pagka-check yung itong mga resistor, no. Baka may nakita tayo mga leakage, open or short dito, no, kasi hindi pa dumating yung ating ESR meter na pinadala ni Marco Francis, no, yung ating Papa Marco, at saka kay Sir Albino Mendez, no. Medyo tinamaan ulit ng tinamaan ng tapos talaga yung LBC, hindi na-deliver dito sa ating shop. So ipopost ko muna ito mga katek, tapos kung anong makita natin dito, kung meron tayong makita, babalik tayo, tapos si-share ko sa inyo kung anong nakita natin dito, no. Ipopost ko muna to para ma-check natin yan isa-isa, no. So ayan, muli tayo nagbabalik mga katek, no. So sandali lang mga katek, no, kasi bubunutin muna natin yan, kasi may nakita tayong problema dito. So ayan. So kung napapansin nyo mga katek, nung na-check ko na to isa mga katek, sa isa tong mga kapasitor dito, no. Ayan, mapapansin nyo nakatabingi na yung kanyang mga form niya, kasi tinabingi ko na yan para mag onboard testing tayo. So yung iba dito good naman yung iba, wala naman tayo nakitang grounded, no, shorted. Good naman lahat, kasi kung mapansin natin good naman, okay naman yung mga supply. So pero dito lang ako may nakitang parang ano ba yan? Pinaghahalaan pala. Ano? Pinaghalaan ay? Gusto nyo? Hinalaan na problema. So, nabubulol naman tayo nito mga katek. Walang iya talaga. So ito, yung mga kapasitor na yan, good naman yan. Maliban lang dito sa isa, no, ito. Bali ang value niyan. Anong value ba niyan? Ano ba naman yan? Di naman kita. So yan, nasa mga 220 UF over 16 volts. So nung binaser ko yan mga katay kanina, may tao nyo, gamit yung ating digital, nagbabas yan. So para masiguro tayo, no, gagamitan, yung ginamit ko ito, yung ating analog tester, no. So short muna natin yung ating tester para makita. Ayun, so tama na siya. So tingnan natin dito mga katek, point natin tong kapasitor na ito, 100 yung ating gamit nito, no.
Ayan, point natin yan, naka-point na yan. Tingnan natin dito mga katek. Ayun. Kung mapansin nyo, shorted siya. Ay mga katek, no? Shorted siya. So, baliktarin natin yan para talagang, kung talagang shorted ba. So, yan, baliktarin natin, no? Dito naman tayo, babaliktarin yung ating, yan na. So, ating test probe. Ayan. Yun, point natin, ayan ulit. So, ayan, naka-point na siya. Ang hirap, no? So, ayan, naka-point na siya ulit, no? Yun. So, tingnan natin ulit. Oo, yun mga kate ko. Kahit babalik rin natin, talagang shorted tong capacitor na ito. Pero, iwan ko lang talaga mga kate kung yung capacitor ba tong shorted na ito or yung linya mismo, no? Kasi meron naman nangyayari dyan na grounded yung linya, tapos nilagyan ng kapasitor, pero nang tananggalin natin ay short pa rin yung linya, tapos okay naman yung kapasitor. So ito ngayon, gawin natin dito, tatanggalin natin tong, yan yung kapasitor na ito, tatanggalin natin to, tapos check natin yung linya niya. Kasi ito, meron tong na-check natin, ito yung filter dito sa 3.3 na regulator mga katek. Ayan, ito yung kanyang filter. So, shorted yan. Tapos itong kabila naman ay nakakonekta dito sa kanyang, may diode na nakakonekta. So, tingnan lang natin mga katek kung ito ba talaga yung grounded. Kasi kung grounded to, dapat sana walang voltahe na lalabas dito sa kanyang 3.3 na regulator, no? Pero na-check natin yan kanina, meron namang lumabas. So, ano ba talaga, naguguluhan ako dito. So, ang gawin natin, tatanggalin natin to, check natin itong capacitor na ito. Tapos check natin yung linya kung ano ba talagang tunay na problema nito, kung talagang grounded ba itong linya talaga or yung mismo yung capacitor, no? So, pupos ko muna ito mga katek, tapos tatanggalin natin yan. Tapos balik tayo pag makuha natin, tapos check natin ulit, no? So, pause tayo. So, ayan mga katek, no, balik tayo. Bago pala natin tanggalin mga katek, yung capacitor na ito, yan, yung pinaghalaan natin, no? So, check natin yan kung meron ba siyang, kasi grounded, nung nakita nyo naman kanina, nung chinek natin, grounded siya. Check natin kung meron ba siyang voltahe, no? So, ayan, nakasaksak na yung ating unit ngayon, no? So, naka body ground na tayo, yung ating test probe negative. So, check natin mga katek, parang siguro tayo, no? So, check natin yung kanyang, ito yung filter lang sa ating 3.3, no? Yan, check natin yung kanyang positive line. So, yung positive line niya, meron siyang 3.2. So, good. Dito naman sa kabila, sa kanyang negative, check natin kung dapat naka-ground to eh. So, ayun, kung napansin nyo mga katek, meron siyang 3.2. Malamang magkaroon talaga yan kasi grounded siya. So, naguguluhan talaga ako dito mga katek, no? Kung ano ba talagang problema nito. Baka hindi naman to yung problema. So, ayan. Nakita nyo naman mga katek, no? So, ayan. Meron siyang 3.2. Tapos yung kabila naman, meron ding 3.2. So, ito yung rig na 3.3. Yan, meron rin. So, ayan mga katek. Mapupos na tayo ulit para matanggal yung capacitor na yan, tapos check natin yan kung talagang ano ba talaga yan, shorted ba yan or talagang yung linya yung shorted, no? Kasi meron naman siyang voltahe, ano ba naman yan. Okay. So, pakita mo to nyo. So, ayan mga katek, no? Bali natanggal na natin yan. Ito yung kanyang, ito, balikan mo natin. Yan. Dito. So, natanggal na natin itong ating capacitor mga katek, no? Ayan. Anong value nito? So, 220/60, no? So, ito ngayon, bago natin check natin yung capacitor, check muna natin yung linya para masiguro tayo, no? Gamit tayo ng digital tester. So, yan, nakabasa tayo, no? Yan mga katek, no? So, check natin yung linya kung grounded pa ba. So, yun, yung tester, pakita mo nyo. So, hindi siya nakabaser mga katek. Yan. Yun. Oh, yun oh. So ito, check natin tong capacitor nito mga katek, no? Kung ano ba talaga, trailing kayo. So ayan mga katek, naka-basher tayo, no? Ayun. Kabila. Ayun, naka-basher siya mga katek. So para masiguro, gagamit tayo ng analog tester. Yung analog tester naman natin yung gagamitin, no? So short muna natin yung ating analog tester. Kung napasin nyo, yan, short siya. So check natin to mga katek para talagang masiguro, no? Ano ba yan? Ayun, kabila naman. Ayun, talagang grounded tong capacitor nito mga katek. Pero
bakit hindi siya nagpo-protect, no? Yung kanyang regulator na 3.3 volts. Ano ba naman yan? Dapat sana walang voltahe yan kasi shorted tong kanyang filter mga katek eh. So hanap tayo mga katek ng ipamapalit dito. Kukuha tayo sa ating, yan, napalitan natin yan, no? So salamat ninyo Tek, shoutout sa'yo. Yan. So ulitin natin yung value nito, no? So yung value nito, ano ba naman yan? Bakit nagbablur na itong? So nasa mga 20 to 20/16, no? So hahanap tayo dito sa ating, ayun mga katek, ano ba ito? Bakit nagbablur yung ating cellphone? Ayan. So hanap muna tayo dito sa ating, ayan, mga spare dito sa bandang taas, no? So ito, hanap tayo dito ng kapasitor na same yung kapasitan at saka voltahe, no? So magikin lang natin ito mga katek, no? Magikin lang natin ito. So abracadabra, 1 2 3 4 5. So yan naman siya mga katek. So may halong konting magic tayo dito, no? So ayan, nakakuha na tayo na 220 UF/16 volts. So yan mga katek, kinuha ko na ito kanina dyan, hindi ko na lang nakita, no? Baka hindi, para hindi tayo matagalan. So nanggagaling dito yan sa ating CRT board, yung capacitor na to, GBC yung brand. So ito value nito, may tama yung ating, may sugat yung ating kamay, no? So yung value nito ay 220 over 16 volts. So ano bang gawin yan? Dapat ba bang i-check natin ito mga katek? So check muna natin ito mga katek, no? Tayo muna natin si Ninyo Tech kasi may customer na ni-receive. So post ko muna to para hingi tayo ng tulong kasi kailangan natin i-check to muna bago natin ikabit. Baka sakaling may problema din to eh, madoble yung ating trabaho, no? So ipopost ko na to mga katek, no? Kasi hintayin ko muna si Ninyo Tech. Hindi nyo na? Sige, ayan, dito na si Ninyo Tech. Tapos na siyang mag-receive, no? So ito mga katek, check natin muna tong capacitor na ito, baka may problema din to eh. So set natin ang capacitance, no? Ayan. So check muna natin to kung okay ba tong capacitor na ipapalit natin. So yun, read natin anong reading dito. 220 UF yung kailangan natin mga katek, no? So ayan, 220, 236. So okay, good tong capacitor na ito. So ilagay ko muna ito mga katek, tapos balik tayo. So post na naman tayo ulit nito mga katek, no? So yun, balik tayo mga katek, no? So bali na ilagay na natin yung ating ipinalit na capacitor. Ayan siya, 220 UF/16 volts. So ito ngayon mga katek, check natin to. Kasi kung nakita nyo kanina, pati yung negative na paa ay merong 3.2 na lumabas. So ito, check natin ngayon yan. Saksak muna natin. Yan, naka-plug na siya. So ayun, gumana na mga katek yung kanyang red lights indicator. Meron na. So check natin yan para talagang masiguro natin, no? So itong kanyang positive na line, meron siyang yan, 3.2. So itong kanina yung negative na paa na merong 3.2. So ngayon check natin kung meron pa ba. Ayun mga katek, wala na, 0.1 na lang. So tingnan natin mga katek kung mag-oscillate na ba siya. Pindutin natin yung kanyang, kasi nakailaw na siya, so it means siguradong may voltahe na nakapasok dito sa ating ilaw, no? Sa ating red lights, sa ating indicator. So ito yung kanyang power button eh, na ayan, nasira yung kanyang plastic mga katek kasi kuan yan kanina, nagalaw ko yan. So pindutin natin, yun, tapos tingnan natin sa screen kung meron ba. Ayun, umilaw na yung backlight niya mga katek. Ayan. So akalain mo mga katek, no? Yung pinanggagalingan ng problema. Medyo mahirap talaga. So ito, angatin natin ang konti kung meron na ba tayo makitang. Ayun. Ayun mga katek, may no signal na. Ayan, TCL. Ayan. Ayos mga katek. Nadali na rin natin. Nadali na naman natin mga katek. Salamat naman sa tulong ni Ninyo Tech, yung ating cameraman. So ano ba bang gustong
dapat gawin nito mga katek kasi gumana naman siya. So yan mga katek, no, ayusin ko muna yung ating yan power button, yung plastic na natanggal. Ayan, didikit ko muna to balik, tapos isasara ko, tapos lagyan natin ng try natin ng lagyan ng signal. Kasi hindi, may nagreklamo na hindi daw natin nalagyan ng signal, no, kung talagang okay na ba yung display, ano ba naman yan. So ito hindi na kailangan talagang lagyan ng signal mga katek, kasi yung problema nito ay dead set, wala siyang power, no. So gumana naman siya. So close muna natin, tapos try natin lagyan ng signal para may makita naman tayo sa screen. So ito yung problema niya mga katek. Ayan, yung grounded na capacitor. So pause muna tayo mga katek para isara na natin to. So ayan, balik tayo mga katek, no? Bali natapos na natin na may balik or may sara yung unit natin. So ito check na natin, saksak natin para makita natin yung display niya, boy natin. So yan, TCL. So yun mga katek, no? Yan, lagyan ko na siya ng flash drive, kaso hindi natin ma-select ito sa video kasi walang remote. Hindi kasi yung ating remote nito pang LED TV, no? So at least may nakita tayo dito sa ating screen mga katek na good na yung display niya, talagang gagana na siya, no? So hanggang dito na lang mga katek, at maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga masugid kong taga-subaybay. Thank you so much, may God be with us always. This is your service Ryan Closet Tech. Peace out.